President Sara Duterte balik Pilipinas matapos ang halos isang buwang pamamalagi sa The Netherlands para asikasuhin ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Senate President Francis Escudero kinumpirma ang pagdalo ng ilang government officials sa susunod na Senate hearing kaugnay sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagsira sa mga nasabat na smuggled e-vapes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Re-electionist gubernatorial candidate ng Misamis Oriental na si Peter Unavia inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil sa naging pahayag laban sa kababaihan. Russian-American vlogger na nahuli ng mga otoridad dahil sa hindi tamang asal. Hindi mo na ipadideport habang nililitis ang isinampang kaso laban dito ayon sa Department of the Interior and Local Government. At kakarampot na rollback sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 7, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Balik bansa na si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang biyahe sa The Hague, the Netherlands, noong ika-12 ng Marso 2025. Ang nasabing biyahe ng pangalawang Pangulo ay may kaugnayan sa usaping kinakaharap ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Dumating sa Pilipinas si VP Duterte eksaktong 9:56 ng gabi, April 6, sakay ng Emirates Airline Flight number EK334. Ayon sa kanyang tanggapan, inaasahang magbibigay ng pahayag ang Vice Presidente sa mga susunod na araw ukol sa iba't ibang issue. Nadagdagan na naman ang mga kadudadudang pangalan ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, mas pinaigting nito ang concern sa disbursements ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ni VP Sara. Kabilang sa mga natuklasang pangalan ay Hanelet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Giit ng kongresista, tila hinugot ang mga pangalan sa sine at showpiece. Gaya ng mga naunang pangalan ng recipients, wala ring record ang mga ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Tuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations sa pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pagpayag umano ng ilang resource persons na dumalo na sa hearing matapos hindi magpakita noong April 3. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Dadalo na ang ilang opisyal ng pamahalaan sa Senate hearing kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kinumpirma sa isang panayam ni Senate President Francis Escudero. Ngunit sa halip na Martes, April 8, isasagawa ng pagdinig sa Huwebes, April 10. Hindi masabi ng Senate President kung sino ang mga siguradong pupunta sa pagdinig. Batay naman sa isang panayam kay Senator Amy Marcos, isa umano si Justice Secretary Crispin Remulla sa mga tiyak na dadalo. Ayon pa kay Escudero, hiling din ng senadora na hindi dapat mawala si Police Major General Nicholas Torre III, ang direktor ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na siyang nanguna sa operasyon.
Paliwanag pa ni Senador Escudero, hindi na kailangan maglabas ng subpoena para dumalo ang mga resource person. Gayunman, maaari nilang gamitin o invoke ang kanilang executive privilege kapag sasagot sa mga tanong sa pagdinig. Nauna na rin sinabi ni Senador Amy Marcos na mahalaga ang presensya ng mga government officials sa Senate hearing upang magbigay linaw sa mga issue at mga tanong na lumitaw mula sa unang pagdinig kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iginiit ng isang House Prosecutor na pagrespeto sa proseso ng impeachment ang pagharap ni Vice President Sara Duterte sa gagawing pagliliti sa kanya ng Senate Impeachment Court. Naniniwala si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na kung hindi haharap si VP Duterte, mangangahulugan itong may itinatago o iniiwasan. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosa Licos live. Rosalie, pwede bang hindi dumalo si VP Duterte sa impeachment trial niya? Aga, depende sa kung ano yung magiging pasya ng Senate Impeachment Court, kung kinakailangan bang padaluhin si Vice President Sara Duterte sa paglilitis o hindi. Ngunit pagtitiyak naman ni Senate President Francis Escudero, irerespeto ang Vice Presidente kung dadalo ito sa impeachment trial. Subalit naniniwala ang isang miyembro ng House Prosecution Panel na si House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor pinakamainam para kay VP Duterte at sa publiko na humarap siya ng personal sa Senate impeachment trial. Ito ay dahil kung hindi ito magpapakita ay maaaring mga hulugan itong may iniiwasan o may tinatago umano ang Vice Presidente. Pagrespeto rin sa proseso ng impeachment trial ang pagharap sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. 7 articles of impeachment ang inihain ng House of Representatives laban kay VP Duterte. Kabilang na yung pagbabanta sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Gayon din ang sinisilip na irregularidad sa paggastos nito ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Sara. Dagdag pa ni Congressman Defensor, ang habol nila ay makita na ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan ay karapat-dapat na manatili sa pwesto o dapat nang maalis dahil sa kanyang mga pagkakamali. Sa katapusan pa ng Hulyo, inaasahang mag-umpisa ang trial proper batay sa proposed calendar ni Senate President Escudero. Dati nang binanggit ni VP Duterte na kung papayagan man siya na wag nang dumalo sa paglilitis, hindi na lang siya dadalo dahil baka anya maka-intimidate ang kanyang presensya. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licos. Nagtangka na namang lumapit sa baybayin ng Zambales ang isang barko ng China Coast Guard. Muli ring nakaranas ng dangerous maneuver ang barko ng Pilipinas na BRP Cabra mula sa CCG vessel. Sa kabila nito, matagumpay naman silang naitaboy ng Philippine Coast Guard. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Muli na namang namataan ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3302 sa layong 83 hanggang 85 nautical miles mula sa Palawig, Zambales nitong Sabado. Dahil dito, agad pinuntahan at kinumpronta ng PCG vessel na BRP Cabra ang 99-meter vessel ng China sa pamamagitan ng radio challenge. Coast Guard vessel 3302. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra, MRRB 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 83.4 nautical miles from the coastline of Palawig Point, Zambales, Philippines. In accordance with the Public Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. Binigyang diin ng barko ng Pilipinas na iligal ang pagpapatrolya nito sa Palawig at labag sa Philippine Maritime Zones Act, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Ngunit tugon ng CCG vessel, lehitimo ang kanilang operasyon. Kahapon, nagpatuloy ang pagbabantay ng BRP Cabra sa barko ng China.
habang patuloy din itong kinukwestiyon ang iligal na pananatili ng barko sa lugar. Ngunit sa halip na umalis, nagsagawa pa ng reckless and dangerous maneuvers ang CCG vessel laban sa BRP Cabra. Mabuti na lamang nakaiwas ang mas maliit na barko ng Pilipinas. Ang insidenteng ito ikinaalarma ng PCG na paglabagaan nila ito ng China sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea o 1972 COLREGS kung saan sila lumagda. Sa huli, dahil sa patuloy na presensya ng barko ng PCG sa lugar na itulak sa 92 hanggang 96 nautical miles ng Capones Island ang barko ng China. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nababahala ang National Security Council o NSC sa pagkaaresto sa 3 Pilipino na nasa China dahil umano sa pag-eespiya. Ayon sa pahayag na inilabas ng NSC, mga ordinaryong Pilipino ang mga ito at hindi dumaan sa anumang klase ng military training at pumunta lamang sa China para mag-aral matapos imbitahan ng gobyerno nito. Wala ring criminal record ang 3 Pilipino at dumaan sa screening ng Chinese government bago makarating sa naturang bansa. Kinwestiyon din ng NSC ang di umanong confession ng 3 Pilipino na inilabas ng Chinese media dahil tila scripted lamang ang mga ito. Naniniwala rin ang NSC na dahil sa limitadong impormasyon na inilabas ng Chinese media, maaring retaliation o pagganti lamang ito kaugnay ng mga naunang pag-aresto sa Chinese agents na nasa Pilipinas na isinagawa nitong mga nakaraang buwan. Tiniyak naman ng National Security Council na tututukan ng pamahalaan ang kaligtasan at kapakanan ng 3 Pilipino at patuloy rin ang koordinasyon nito sa Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Beijing upang matiyak na mabibigyan ng legal assistance at masusunod ang due process para sa mga ito. Nagsimula na ngayong araw ang taon ng COPE Thunder Exercise sa pagitan ng mga hukbong himpapawid ng Pilipinas at Estados Unidos. Isinagawa ang opisyal na pagbubukas ng pagsasanay sa Clark Air Base sa Pampanga. At mula sa Clark Air Base sa Pampanga, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, mayroon bang bagong naidagdag sa COPE Thunder Exercise ngayong taon? Yes, Ella, sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng International Observer Program kung saan ilan sa mga kaalyadong bansa ang kasama, gaya ng Royal Malaysian Air Force, Royal Thai Air Force, Royal Australian Air Force, Japan Air Self-Defense Force at Indonesian Air Force. Ngayong araw ay opisyal lang ang binuksan ng COPE Thunder Exercise dito sa Clark Air Base sa Pampanga, na pinangunahan ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General ng Philippine Air Force. Layunin ng pagsasanay ngayong taon ay paunlarin ang kakayahan sa asymmetric warfare, pahusayin ang conventional capabilities upang matiyak ang kahusayan sa mga operasyon sa himpapawid at mapataas ang operational readiness at mission effectiveness. Kabilang sa pagsasanay ang combined air at ground exercise. Kabilang din sa mga gagamitin ng FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force at F-16 ng Estados Unidos. Nasa 729 personnel ang lalahok sa pagsasanay at magtatapos sa April 18. At sa unang pagkakataon din mula nang mag-grounded itong FA-50 ng Philippine Air Force simula noong nakaraang March 4 kung saan ay isa sa mga ito ay nag-crash dyan sa Bukidnon, ay sasabak uli sa pagsasanay itong FA-50 ng Philippine Air Force. At yan muna ang latest mula sa Clark Air Base dito sa Pampanga. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
Sa kapapasok lamang na balita, iniulat ngayon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dinismiss na ang kaso ng 17 overseas Filipino workers o OFW na umano'y nagsagawa ng political protest sa Qatar. Ayon sa Malacanang, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa Qatar Ambassador. Kaugnay na rin ito ng kagustuhan ng PBBM administration na matutukan ang kapakanan ng mga OFW. Ayon kay Yusek Castro, dahil wala ng kaso, balik normal na ang mga buhay ng mga nasabing Pilipino. Kamakailan pinalaya ang mga Pilipino sa Qatar sa ilalim ng provisional release. Nahuli ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang isang German at isang Korean national sa Pampanga na pawang mga wanted sa International Criminal Police Organization o Interpol. Batay sa ulat ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, isinagawa ang operasyon noong March 31 para madakip ang dalawang foreign nationals. Isa sa naaresto ang 60 anyos na German national na si Klaus Dieter Bockhoff na wanted dahil sa internet fraud kung saan aabot sa halos 600 tao ang mga nabiktima. Ang isa namang naaresto ay ang 48 anyos na Korean national na si Ryu Hoi-jong na wanted sa kanilang bansa sa kasong larceny o pagnanakaw. Kapwa sila itinuturing na undesirable aliens sa Pilipinas. Sa ngayon ay nakakulong na ang mga ito sa custodial facility ng BI at naghihintay na lang na maipa-deport. Hindi muna i-deport ang nahuling Russian-American blogger na si Vitaly Dorobetsky. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Kaninang umaga iniharap sa media ang Russian blogger at ipinaliwanag ni DILG Secretary John Vic Rimulya na aharapin muna niya ang mga kaso laban sa kanya dito sa Pilipinas bago siya ipa-deport. Habang naghihintay ng hearing sa korte, mananatili muna ito sa kustodiya ng Bureau of Immigration. Nauna nang idineklarang undesirable alien ang Russian-American blogger dahil sa mga viral niyang video na harassment sa ilang mga Pilipino. Babala naman ni Secretary Rimulya, mananagot sa batas ang mga foreigner at mga local content creator na ginagawang katatawanan ang ibang tao para lang kumita sa kanilang mga vlog. Bahagyang magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, araw ng Martes, April 8. Batay sa anunsyo ng mga oil company, magkakaroon ng 10 centimos na rollback sa presyo ng gasolina, habang wala namang magiging paggalaw sa presyo ng diesel. Samantala, 50 centavos naman ang magiging bawas sa presyo ng kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Aabot ng nasa 2.5 milyon ang mga pasaherong magbabakasyon ang inaasahan dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX mula April 9 hanggang April 23. Kaugnay nito, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng PITX sa mga ahensya ng gobyerno upang tiyaking nakahanda sila sa inaasahan dagsa ng mga pasahero. Ayon sa PITX, magdaragdag ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng public utility buses na bibiyahe sa mga probinsya, habang ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA naman ay magpapatupad ng traffic management strategies. Samantala, ang Land Transportation Office naman ay magsasagawa ng random inspection sa mga bus at screening sa mga driver. Gayon din ang Department of Transportation na siyang magbabantay sa kabuuan ng transport operations. Magkakaroon din ng police deployment sa loob ng terminal para sa seguridad ng mga pasahero. Hindi kaya ng simple o ordinaryong rehabilitasyon ang EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, total replacement na ang gagawin dito ngayon. Narito ang report ni Mia Alonzo. Malaking repair na ang kinakailangan sa EDSA.
Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Attorney Romando Don Artes, hindi na kaya ng lumang disenyo ng EDSA ang volume at ang bigat ng mga sasakyan na dumaraan dito araw-araw. Kaya naman hindi lang rehabilitation ang gagawin na dito ngayon. Masasabi nating overhaul or replacement na. Kasi tatanggalin po lahat ng simento, aayusin po yung base, lalagyan ho uli ng mga bakal, tapos sisimentohan po. Pag nasimentohan, lalagyan pa po ng asfalto. So talagang total replacement. Halos 50 taon na rin aniya ang nagdaan simula nang nagkaroon ng major rehabilitation sa EDSA. Kaya naman masasabi na rin na long overdue na ang pagsasaayos dito. Kaya naman kapag sinimula ng rehabilitasyon nito ngayong Abril, hindi na rin typical na road reblocking lang ang mangyayari. The fact na this will create inconvenience sa ating mga kababayan, alam naman po natin, malamang makikriticize po tayo dahil kahit ano pong sabihin natin, magdudulot po ito ng pagbigat ng traffic. Sa pagtatayari ng Department of Public Works and Highways, aabuti ng halos 2 taon bago ito matapos. Kaya naman, panawagan ng mga ahensya sa publiko, ihanda ang matinding pasensya dahil sa posibilidad na mabagal na pag-usad ng trapiko. Ayon kay Chairman Artes, base sa pag-aaral ng ahensya sa rehabilitation ng EDSA, mula sa average speed na 20 to 21 kilometers per hour kada araw ay posibleng maging 17 kilometers per hour na lamang ito. Pero meron naman pong plano ang ating pamahalaan. Marami po yan, several interventions po na na-discuss na namin with DPWH, DOTR at MMDA na pagtutulong-tulungan po namin para po yung 17 kilometers per hour na mangyayari kung wala nga pong intervention ay maiwasan at hindi po mangyari. Tiwala ang ahensya na kapag natapos ang total replacement sa EDSA ay magkakaroon ng malaking improvement sa daloy ng trapiko at pagbiyahe. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment ng Kongreso na tiyaking may dagdag pondo para sa modernisasyon ng transportation system ng bansa. Ayon sa House Leader, kabilang din dito ang pagkakaloob ng proteksyon sa mga driver at operators na maapektuhan ng transition. Ginawa nito ang pahayag matapos na makipagpulong sa executives ng Francisco Motors at Transport Group leaders sa Batasang Pambansa Complex sa nakalipas na weekend. Tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng extended operating hours ng MRT3 sa gabi ayon sa Department of Transportation. Ayon sa ahensya, matapos ang 2 linggong pilot test, umabot sa dagdag na nasa higit 60,000 na mga pasahero ang kanilang napagserbisyuhan dahil sa extended operating hours. Kaalinsabay nito, magdadagdag ulit ng tren ang MRT3 management upang mas mapabilis ang biyahe ng mga pasahero kapag rush hour. Noong March 24 nang simula ng DOTR ang extension sa operating hours ng MRT3 at dagdag na 1 tren kapag rush hour bilang tugon sa pangangailangan ng mga commuter. Suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa araw ng Miyerkules, April 9 bilang pagunita sa araw ng Kagitingan. Ayon sa MMDA, dahil isang regular holiday ang April 9, ay otomatikong sinususpinde ang implementasyon ng number coding scheme. Paalala naman ang ahensya sa mga motorista na planuhin ang biyahe, sumunod sa mga batas trapiko at mag-ingat sa pagmamaneho. Pinabulaanan ng New NAIA Infra Corporation o NNIC ang kumakalat na travel advisory mula umano sa US Department of Homeland Security laban sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa NNIC, ang larawan ay mula sa isang lumang advisory na inilabas noong December 2018 at binawi na noong August ng sumunod na taon. Kinumpirma ng US Transportation Security Administration na wala silang kasalukuyang travel advisory laban sa NAIA at naipost lamang muli ang lumang imahe ng isang airline.
Sinabi rin ng TSA na ang pinakahuling security assessment noong February 2025 ay nagpakita ng malaking development sa seguridad ng NAIA. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsira sa mga nasabat na smuggled electronic cigarettes. Ayon sa Pangulo, isa itong seryosong problema na nararapat lamang solusyonan ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, ang detalye alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ba ang banta nitong mga smuggled na e-vapes? Yes, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bukod sa walang kaukulang dokumento, itong mga puslit na electronic cigarettes o e-vapes, may banta ito sa kalusugan ng mga tao. Ayon kay PBBM na siyang nanguna kanina sa pagsira ng smuggled e-vapes sa grounds ng Bureau of Customs, nakakabahala na rin anya ito dahil tinatarget nito sa merkado ang mga bata. Very serious problem that accompanies that, na walang documentation, na walang inspection, dahil yung iba rito na in-inspection natin ay nahanapan, may laso na nakapasok doon sa liquid na ginagamit na pang-vape. Kaya lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. Aabot sa halos 3 milyong piraso na smuggled e-vapes kasama mga parts at accessories na nagkakahalaga ng 3.26 billion pesos ang nakumpiska sa 10 operasyon na isinagawa ng Port of Manila, Manila International Container Port at Intelligence Group. Ang operasyon na ito ay bahagi ng hakbang ng administrasyon na malipol ang iligal na kalakalan ng nicotine at non-nicotine vapor products, gayon din ng tobacco products. Yan muna ang ating update. Balik si Joella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Inikayat na ng chairperson ng House Committee on Labor and Employment na i-certify na as urgent ang panukalang 200 pisong aumento sa sahod. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licol. Umapila si House Committee on Labor and Employment Chairperson Rizal 4th District Representative Fidel Nograles kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify na as urgent ang House Bill No. 11376 o ang 200 pesos na minimum wage increase. Ayon sa kongresista, kinakailangan na ito ng aksyon ni PBBM. Lampas na rin anya ang pangangailangan ng pagsusuri mula sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ginawa ng kongresista ang pahayag matapos sabihin ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na ipinauubaya na ng Pangulo sa Regional Wage Boards ang pagrepaso kung kinakailangan ng dagdagan ang sweldo ng mga manggagawa. Actually, ang direktiba lamang po ng ating Pangulo ay sundin po kung ano yung nasa Labor Code at nagbigay na rin po siya ng kautusan na i-review po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang mga salary or wages ng ating mga kababayan sa bawat rehiyon. February 3, 2025 nang maipasa sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukala. Samantalang ang Senado naman noon pang nakalipas na taon inaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang 100 peso daily minimum wage increase para sa private sector workers. Nananawagan din ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP kay PBBM na i-certify na as urgent ang panukalang aumento sa sahod. Sa gitna ito ng pagtaas ng pasahe sa LRT1, gayon din ang presyo ng petroleum products. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbukas ng online public consultation ang Department of Education para sa revised senior high school curriculum sa ilalim ng Basic Education Program na nakatakdang ipatupad sa darating na pasukan. Ang 26 na pahinang consultation packet ng pinalakas na programa para sa grade 11 at 12 ay maaaring ma-access online mula April 4 hanggang April 11, 2025. Hinikayat ng DepEd ang publiko na ibahagi ang kanilang feedback sa binagong kurikulum na senior high school na sumasailalim sa pagsusuri sa loob ng maraming taon upang makapagbigay ng mas epektibo at tumutugon na edukasyon para sa kabataang Pilipino.
Una nang sinabi ni Education Secretary Sani Angara na ang phased implementation ng revised curriculum para sa senior high school ay mag-uumpisa sa school year 2025 to 2026. Walang nakitang irregularidad ang Commission on Elections o COMELEC sa mga nadiskubreng transmission devices sa isang bahay sa Davao City. Ayon sa COMELEC, wala itong kinalaman sa makina at programa upang basahin ang mga balota. Narito ang report ni Dante Amento. Kumpirmadong staging hub ng I1 Resources Joint Venture with Ardent Networks Inc. ang bahay sa Barangay Buhangin, Davao City kung saan nakita ang ilang satellite transmission devices. Ito ang paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC matapos mag-viral ang video at larawan ng aparatong gagamitin sa halalan sa Mayo. Paliwanag ng komisyon, ang nasabing lugar ay isa sa staging hub ng kanilang transmission provider. Dito pansamantalang ilalagak ang mga kagamitan bago ang pinal na paghahatid nito sa mga tanggapan ng kanilang election officers. May hawak din anya silang listahan ng staging hubs at kasama ito sa temporary staging hub at storage areas ng I1JV. Ayon sa poll body, wala silang nakikitang irregularidad sa pangyayaring ito. Wala rin kinalaman ang mga satellite transmission device sa automated counting machine o ACM, gayon din sa mga program sa pagbasa ng mga balota. Para sa seguridad at transparency, ipinag-utos na ng komisyon na alisin ang mga nasabing kagamitan sa lugar. Ipinag-utos din ng COMELEC sa lahat ng kanilang election officers at provincial election supervisors sa buong bansa na mag-inspeksyon sa lahat ng hub, warehouse at storage area ng I1. Paalala ng COMELEC sa publiko palaging i-verify ang impormasyon sa kanila para maiwasan ang kalituhan o maling impormasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinasuhan na ng Philippine National Police ang 8 pulis na sangkot sa umunoy hulidap sa Las Piñas. Ayon kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Anthony Aberin, malinaw na labag sa batas ang ginawa ng naturang mga pulis kaya't dapat nakasuhan ang mga ito. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, anong mga kaso ang isinampalaban sa mga pulis na sangkot sa hulidap? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kasong illegal arrest, robbery, serious illegal detention at kidnapping ang isinampa ng PNP sa 8 miyembro ng District Special Operation Unit ng Eastern Police District. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, na-inquest ang 8 pulis noong Sabado. Sa ngayon, aniya ay nakakulong na ang mga ito sa Las Piñas City Police Station Custodial Facility. Gayunman, inamin ng opisyal na hinahanap pa nila ang police major na team leader ng mga ito na siyang pumirma sa operasyon. Sinabi ni Aberin na kasama din sa criminal case ang team leader kaya't pinaghahanap ito ng mga otoridad. April 2 ng hapon ang pasukin ng 8 tauhan ng DSOU ang bahay ng Chinese sa isang subdivision sa Las Piñas City. Bitbit ng mga pulis ang warrant of arrest laban sa isang Chinese national. Ang mga pulis humingi ng 1 bilyong piso sa Chinese, subalit tumangging magbigay ang biktima. Dahilan para ransakin ng mga ito ang vault at kuhanin ang mga pera at mamahaling alahas na nagkakahalaga ng 85 million pesos. Napag-alaman na ibang tao ang target ng warrant at hindi ang hinuli ng mga ito. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Isa pang batang babae sa Texas ang nasawi dahil sa tigdas mula nang magsimula ang outbreak noong Enero ayon sa Department of Health and Human Services. Ang 8 taong gulang na bata ay hindi nabakunahan at walang iniindang sakit, ngunit binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital sa Lubbock dahil sa komplikasyon ng tigdas. Dumating si U.S. Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. sa West Texas nitong linggo upang makiramay sa mga pamilya at makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kasabay ng pagpapadala ng CDC teams upang tumulong sa pagpigil sa outbreak. Sa tala ng mga otoridad, umabot na sa 569 ang kaso ng tigdas sa estado, habang 4 naman ang nasawi.
Matapos ang 6 na taong paghinto, muling isinagawa ng North Korea ang Pyongyang International Marathon na nilahukan ng humigit kumulang 200 foreign athletes mula sa China, Romania at iba pang bansa. Ang marathon na taunang idinaraos tuwing Abril ay huling isinagawa noong 2019 bago nagsara ang bansa dahil sa pandemya. Ang mga participant ay tumakbo sa mga lansangan ng Pyongyang at dumaan sa mga landmarks tulad ng Arch of Triumph at Kim Il-sung Stadium na puno ng mga manonood. Ang marathon ay bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Kim Il-sung, tagapagtatag ng North Korea at lolo ni Kim Jong-un. Matinding bakbakan sa volleyball court ang naganap kahapon sa Paco Arena, kung saan nakuha ng NHA Home Masters ang unang win ngayong season at tinapos naman ng Comelec Suffragettes ang win streak ng BFP Lady Firefighters. Wagi rin sa game kahapon ang PhilHealth Consulta Health Insurers. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Hindi lang basta volleyball kundi bakbakan ng puso't lakas, kung saan bawat kupunan ay nagpakitang gilas at nagpamalas ng kanilang determinasyon at tapang sa gitna ng court. Sa unang game kahapon, nakamta na rin ng NHA Home Masters ang kanilang kauna-unahang panalo sa season matapos ang malinis na 3-set sweep laban sa NCMH Wellness Warriors. Lumamang ang Home Masters sa block points at service aces na nagdala sa kanilang panalo sa scores na 25-20, 25-23 at 25-13. Tinanghal na player of the game ang import middle blocker na si Mary Cristel Rosale na gumawa ng 20 points mula sa 13 attacks, 2 block points at 5 service aces. Lately pala, parang nag-viewing kami bago yung susunod na game para mapag-aralan din namin yung weakness nila tsaka kung ano yung weakness namin na masusupport. Una, yung binild muna namin yung defense namin. First ball sa service, yung defense, tsaka yung cooperation, communication sa loob ng court. Para naman sa Wellness Warriors, nahirapan sila sa reception at setting ng play. Kaya ayon sa kanilang team captain na si Sandra Lynn Ajon, ito ang kanilang pagpupukusan sa susunod na trainings. Kulang kami po sa receive talaga, hindi po namin na ibibigay ng maayos sa setter po namin. And at the same time, medyo yung setting din po namin is medyo kulang pa po. So since kulang po kami sa receiving and setting, doon po kami mag-focus sa dalawang yon. So aaralin po namin kung paano po ba yung pastuhan po namin para lalo po sa receive, matatapatan na po namin yung mga kahit ano pong lakas ng palo or drop po. Sa Game 2, muling nagpakitang gilas ang PhilHealth Consulta Health Insurers matapos ang kanilang G1 na panalo kontra DFA Emissaries. Sa unang set, dikdikan agad ang naging simula pero lumamang sa attack points ang PhilHealth, dahilan para makuha nila ang set sa score na 25-22. Pero bumawi agad ang DFA sa ikalawang set matapos pumorsyento sa blocking at service aces. Kalahati rin ng kanilang score ay mula sa unforced errors ng kalaban kaya natapos ang second set sa score na 25-22. Ngunit hindi nagpabaya ang PhilHealth sa ikatlo at ikaapat na set. Nagpaulan sila ng total of 34 attack points sa dalawang huling set. Pumorsyento rin sila sa service aces at blockings kaya nakuha nila ang set sa score na 25-14 at 25-20. Player of the game ang open spiker na si Michelle Agton na gumawa ng amazing 26 points sa match. Talagang pinaghandaan namin sila, inaral namin yung game nila, ano ba yung mga possible na gagawin nila inside the court.
So yun lang, nag-stick lang kami sa game plan ni Coach. Para naman kay DFA Team Captain Alexandra May Tangayan, kailangan pa nilang i-improve ang communication ng bawat player sa loob ng court. Ang improve pa po namin is communication nga po. Tsaka pabalik pa rin po kami sa basic kasi doon po nagkakaroon din ng problema. Especially, pero pinaka-importante po talaga is communication kasi minsan po kasi nakakatinginan talaga, hindi na alam po sino talaga kukuha. So baka yun po yung pag-improve namin. Tsaka less po ng error siguro sa mga service, tsaka po yung sa mga down the line na receives. Pagdating ng huling laban, ginulat ng Comelec Suffragettes ang lahat matapos pabagsakin ang dating undefeated na BFP Lady Firefighters sa score na 3-1. Naging dikit ang bawat set kung saan nakauna ang Comelec na makakuha ng parehong 23-25 sa dalawang set. Ngunit sinubukan pa ng Lady Firefighters na makabalik sa momentum at binaliktad ang third set sa score na 25-23. Pero mas nag-init ang Suffragettes sa ika-4 na set at isinara ang laban sa score na 25-19. Nasungkit ng Comelec ang kanilang ika-6 na sunod na panalo habang winakasan ang preliminary round win streak ng BFP. Lahat ng kalaban namin, nagpe-prepare kami. So nag-i-stick lang kami lagi sa basic. Like yung service receive, yun nga po yung laging sinasabi ng coach namin na importante. Yun po yung dapat namin panghawakan. Kailangan lagi kaming meron. Bigumang ma-maintain ang clean records sa unang round ng games. Sinabi ni BFP Team Captain Fire Officer 2 Lloyda Abellana na tiyak babawi sila sa second round. More on coverage kami, tapos yung mga footwork namin, more improve pa namin yun po. Magba-bounce back po kami sa second round po. Abangan ang huling match schedule para sa first round ng UNTV Volleyball League Season 3 ngayong darating na Miyerkules, April 9, live pa rin sa Paco Arena, kung saan maghaharap sa Game 1 ang DFA Emissaries laban sa NHA Home Masters. At AFP Lady Gunner kontra PNP Lady Patroller sa Game 2. Mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, para sa karagdagang balita, pinagpapaliwanag na ng Commission on Elections o COMELEC ang re-electionist gubernatorial candidate ng Misamis Oriental na si Peter Unabia. Kaugnay ito sa naging pahayag ng opisyal laban sa mga kababaihan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano ba ang detalye nitong naging pahayag kontra sa kababaihan ni Governor Unabia? Ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC Task Force Safeguarding Against Fear and Exclusion in Election o Task Force SAFE ang gubernatorial candidate at re-electionist ng Misamis Oriental na si Peter Unabia. Pinagpaliwanag ng COMELEC si Unabia kaugnay sa pahayag nito sa isang rally laban sa mga kababaihan. Sinabi nito na dapat daw ang nursing ay para lamang sa mga magagandang babae dahil kung hindi ay baka umano ay matutuluyan pa ang mga pasyente. May pahayag din ito na ang mga nangyaring karahasan sa BARM tulad ng pambubomba sa Katolikong simbahan, massacre sa Maguindanao. Papayag-baan niya sila na ang pangyayaring ito ay mangyayari din sa kanilang lugar. Una nang kinundina ng Muslim religious group ang pahayag na ito ni Unabia. Sa kanyang pahayag, sinabi ng gobernador na hindi niya intensyon na sirain ang dignidad at identity ng mga mananaw. Ginamit lang anya ng kanyang kalaban ang kanyang pahayag na out of context. Binigyan ng 3 araw ng COMELEC ang opisyal para isumite ang kanyang paliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense
o kaya ng disqualification case. Sa panayam kay Chairman George Erwin Garcia, sinabi nito na ang ganito ngang bagamat nakaugalian na ng ating mga tumatakbo sa mga nakaraang eleksyon, pero hindi na ito maaaring gawing excuse ngayon dahil nga mayroon na silang inilabas na formal na kautusan o itong resolution against discrimination, partikular sa mga gender o sa mga kababaihan, maging sa mga relihiyon o grupo ay hindi na po pwedeng basta na lamang bastusin sa pangangampanya. Ayon pa sa COMELEC, kapag bigo na sumagot itong mga respondent pagkatapos ng 3 araw na kanilang binibigay, ibig sabihin ay wini-waive nila yung kanilang karapatan na sagutin yung show cause order at ang kasunod nito ay ang formal na pagsasampa ng kaso. At ngayon din, nabanggit kanina ni Chairman Garcia, ang huling araw na inaasahang magsusumite naman ng sagot itong isa namang congressional candidate na si Attorney Christian Sia, kung saan ito ay nagsalita nga rin laban sa mga single mother. Kaya inaasahan ng COMELEC ngayong araw ay darating yung kanyang kasagutan doon sa kanilang inilabas na show cause order. Yan marating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Inaasahang aabot sa nasa 130,000 hanggang 150,000 ng mga turista ang aakyat sa summer capital ng bansa para samantalahin ang bakasyon sa long weekend ngayong Abril. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano-ano ba yung mga paalala ng otoridad sa mga magpaplano na bumisita sa Baguio City sa darating na long weekend? Yes, Aga, ayon sa lokal na pamahalaan ng Baguio at ng pamunuan ng Baguio City Police Office, ipatutupad ang number coding scheme kahit na holiday. Asahan na rin ang mahaba at masikip na daloy ng trapiko kung kaya't magbaon ng mahabang pasensya upang maiwasan din ang road rage. Aabot sa 130,000 hanggang 150,000 ang inasang bibisita sa summer capital ng bansa o ang City of Pines para samantalahin ang bakasyon sa long weekend ngayong Abril. Ayon kay Engineer Alec Mapalo, ang tourism officer ng Baguio City noong nakaraang taon, ay nakapagtala sila ng 130,000 na foreign at local tourists na umakyat ng Baguio at inaasahang mas marami ang bibisita ngayong taon sa darating na long weekend. Asahan na rin ang pahirapan na paghanap ng matutuluyan na hotel at transient homes kung kaya't pinaalala nito na planuhing mabuti ang pag-akyat ng Baguio upang maging masaya at memorable ang kanilang pagbisita sa lugar. We are expecting that this year could be a little higher than last. Ayon pa kay Engineer Mapalo, bawal ang paglalagay ng tent sa pamosong Burnham Park. Maaari lamang silang maglagay ng tent sa araw pero hindi pwedeng mag-overnight sa parke. Samantala, nakahanda na rin ang Baguio City Police Office sa pagdagsa ng mga turista sa lungsod. Ayon kay Police Colonel Ruel Tagel, ang Baguio City Director ng lungsod, nasa 323 na police personnel ang ipakakalat sa naturang lugar, kabilang na ang mga parke, terminals at sa mga pangunahing kalsada. Palagi natin sinasabi sa mga kapulisan po natin, the primary job natin is crime prevention. And how can we do that crime prevention? Kaya dapat ang mga kapulisan is they should be at least everywhere. At the same time, syempre, i-oriented mga kapulisan po natin. Anong mga protocols nila, procedures on how to handle those kind of situation. Ang iba pang hakbang ng BCPO upang maibsan ang sitwasyon ng trapiko ay ang may information desk o bakasyon lane sa mga pangunahing entry points sa lungsod. Ang bakasyon lane sa haba ng diversion roads upang maiwasang maipit sa gridlock traffic sa loob ng Central Business District at mga leaflet, mapa at listahan ng mga establishmento na pagkain ay pamamahagi sa mga bisita. Pag-iibayuhin din ang mga social media advisories upang ipaalam sa publiko ng real-time ang tungkol sa trapiko at kondisyon ng kalsada.
habang ang mga anti-road obstruction team sa mga barangay ay isa aktibo upang maiwasan ang iligal na paradahan, lalo na sa Central Business District. Pinaalala din ni Tagel na ipatutupad pa rin ang number coding scheme kahit na holiday. Aga, sa ngayon ay ilan pa lamang o hindi ganun karami yung mga turista na makikita natin dito sa Burnham Park. Pero asahan itong weekend ay darating o dadagsana yung karamihang mga bibisita dito sa Baguio City. Kaya naman yung ating mga turista na akyat ang Baguio ay mas maigi na planuhing maigi ang kanilang pag-akyat dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 7 na nagsasabi, ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-SC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.